So we have the say. It's in reverse. We also got this bird. And we have the lie in either way. We also have this one. So, tingin ko kasi dito parang siyang exchange of words kasi nalala ko with this paper plane. Yung tipo nangyayari noong mga kabataan na pasa na message by this paper plane. Okay? So, ibig sabihin na nun, may kumakalat na balita, and whatever it is definitely a lie. Ang payo ng Panginoon dito ay we need to break free from those things that are just lies. And that lies being passed on, as you can see. I'm sensing damage, honestly, so we have this one. Okay, nasense ko reputation damage. We have the chase here. We also have the crown. So, itong mga tao na naninira, yun nga, sinisirahan nila itong tao na to dahil gusto nilang pabagsakin, ayaw nila na mamuno kung sino man yung taong yun, or ayaw nila mag-accelerate with regards sa career. So, pinapahalahanan tayo ng Panginoon na huwag tayo makiisa or makinig sa mga kasinungalingan. Kung magkinig man tayo, pakawalan na lang natin. Pag alam natin na paninira na lang yun sa isang tao, wag na tayo mag-focus doon. So, we have the special in reverse. So, dinidistort nila kasi nangyayari dito is ayaw nila ipakita sa mga tao na itong tao na inaakusahan nila or sinisiraan ay somebody na special or may nagagawa talagang maganda. Nalala ko tuloy, pansinin nyo guys, okay? Mas unang naninira pa yung mga tao talaga na may intensyon na ganito sa kanilang kapwa. Kahit nasabihin natin na yung kanilang sinisiraan ay hindi naman to ginagawa sa kanila. Okay? Yun na yun talaga yung red flag. Pag napansin mo na isang tao na naninira agad, tapos, nakita mo intensyon na talagang naninira siya ng reputasyon, ibig sabihin lang nun is may tinatry siyang i-dim yung light, meron siyang masamang intensyon or binabalak. This is actually sad, okay? Yung gusto sabihin ng Panginoon na yung mga tao na yan na naninira ng tao, nagkakalat ng kasinungalingan, yung iba sa kanila ay binayaran o ginagawa nila to kapalit ng certain na halaga. Okay? So, might as well, huwag mo na lang pansinin yung mga taong bayaran na yan. Mag-focus ka na lang kung ano yung work mo ngayon, wag na dun sa drama ng iba. Okay? So, like, mind your own business, and with the say in reverse, ibig sabihin lang nun na may bagay na hindi nababanggit. Okay? So, ito yung ibig sabihin ng special in reverse. Marahil yung mga tao na yun, hindi nila ina-acknowledge kung ano man yung dapat na sabihin. Pinipigilan nila kung ano yung na-contribute ng tao na yun, at naglalabas sila ng baho, yung masaklap pa, yung baho na yun is alay pa. At parang ginagawa nila dito is, ginagawa nila na yung lie ay parang katotohanan na paniniwalaan ng mga tao. Ibig sabihin lang nun, dahil pinakita to sa atin ng Panginoon, nalulungkot na siya sa actually mga nangyayaring ganyan na siraan. Okay, lalo na kung yung mga tao ay micro-mentality issue. So, bilin ng Panginoon sa atin na wag sana tayo na humantong sa ganito. At saka iwasan natin na you are hurting someone for benefit or something. And we must remember what is good and what is not. Okay? Yung nalulungkot lang ako guys, kasi pansin ko habang tumatagal, yung mga tao minsan hindi na nila na-apply kung ano yung qualities na itinuro nung maliit pa tayo. At sana, yung commandment din ng Panginoon for us, especially not to lie, is ma-apply natin. Okay? So anyway, that's it with today's reading. I hope that this reading may help you guys, and God bless all of you.